What is up mga boy? It's your boy, You Back Rider. Welcome na naman po sa vlog natin ngayon. At meron na nga akong gustong i-share sa inyo mga boy, okay? Lalo na dun sa mga nagbabalak na magpunta dito sa Cebu, dadalhin yung motor nila or mag-aarkila silang motor at naisipan nila na maglibot-libot dito sa Cebu. I-share ko lang sa inyo ito mga boy na kapag pumunta kayo dito sa Cebu ay wag ninyong kalimutan na bisitahin ang isang tindahan na ito. Ang tindahan na po na ito ay hindi mo basta makukuha yung mga paninda niya kapag hindi mo na-conquer itong TC8. Wow! So ibig sabihin lang yan na kapag nakasuot na kayo ng Ride It to Earn It jerseys ay meron na kayong bragging rights. Kumbaga, imagine nyo, from Cebu City papunta doon, nasa 50 plus kilometers bago kayo makarating doon sa tindahan niya. So on the way tayo doon. So bago yan mga bay, intro! Welcome back mga bay, maraming salamat sa panonood. Now, pakinggan natin yung history ng tindahan na ito. Kakausapin natin yung may-ari mismo at alamin natin kung ano nga ba itong pinagkakaguluhan na jersey dito sa Cebu na napakasikat at talagang dinadayo lalo na sa mga iba't ibang parte ng Pinas. So, isa na yan sa bucket list nila na kapag pupunta sila dito sa Cebu ay that is a must na pupunta sila sa tindahan na ito. So ipapakilala ko po sa inyo yung mga ari. Ito po siya mga bay at ang history ng tindahan. Lagi ako sa States, and then when I came back here, ang sumalubong sa akin na una is Trans Central. Sa States may uso doon na, ay may sikat na daanan doon, sikat kung narinig nyo siguro, Route 66. Yung Route 66, yun ang pinaka-famous na highway sa States. Meron rin maraming t-shirt. So ngayon, nakita ko yung 815. Na-curious ako kung ano yung 815. I wanted to bring something new dito sa Cebu. Yun, kagaya nyo, Route 66. Na-curious ako sa 815. Nakita ko 815, research sa DPWH. Finally, yun nga, highway number sa Trans Central. So, pinalitan ko lang siya ng konti. Ginawa ko lang siya ng Route 815. Diyan nabuhay ang 815. Dito mismo. Right here. Nowhere else but here. Kaya ngayon, dami na ngayon. Nauso na ang Route 69. Kung ano-anong rota na yan. Hopefully, sana lahat ng buong Pilipinas may mauso rin yung mga t-shirts sa iba-ibang lugar. Anyways, nagsimula to siya dahil nga doon. And then, we struggled for about 5 years. Hindi kasi kami nakilala. Pinagtatawanan lang kami at first. Wala talaga pumansin sa amin for a longest time. Until one day, April 2018, isang big bike may dumating dito. Discover kami. In-broadcast niya sa mga kaibigan niya. So, the whole 2 months, puros big bikes dumating dito. And then, na-discover rin ng mga small bikes. And then, the small bikes came. Tapos, kala namin, 2 months, 3 months. Popularity, tapos na, dead, ana. But no, kept going until, grabe naman to. This is the only place na sa buong mundo na meron ganitong tradition na Ride It to Earn It. Hindi ka basta-basta makakabili dito kung hindi ka pupunta. Bawal ang pabili, bawal ang shipping. So yun, bawal talaga. So if you want our shirts, you have to experience TCH all the way to the very end para lang makabili ng t-shirt. So we actually call this a Cebuano pride. Kasi dati na makabili ka ng I Love New York, sa New York mo talaga binili. Ngayon hindi, nasa carbon na. I Love Bohol, nasa carbon. Ngayon hindi na, nawala na yung essence na when you go, when you see someone na nakasuot ng I Love New York, sabihin nila, ay pare, shit, galing ng ano. Sorry may shit. Galing ng ano, New York.
dami natutuwa kasi ano, galing sa labas, ganyan. Ngayon, hindi na eh. Ang tatanungin pa sa'yo, pare, saan mo na-ukay yan? Diba? So, ngayon, iniba namin, we changed it. Hopefully, merong, ano, may bibili. Pero, like I said, we struggled for 5 years. Finally, we got our break. Yun, we kept going until now. Andito na kayo. Medyo nakikilala na siya. And we are so blessed with sa mga tao na kagaya ninyo, riders na tumangkilik dito sa place and na-broadcast siya, not just Cebu, it is now outside Cebu and it's also outside the Philippines. And hopefully meron tayo sana mga other famous riders na sa labas na pupunta dito pa-ride all the way to PCH. Yun. So in a nutshell, Cebuano Pride dito lang makukuha, nag-iisa sa Cebu. And hopefully we stay longer. This is very awkward rin. Ang daming camera. First time, last time pala sa DSB, isa lang yung camera nag-interview sa akin. Very first interview sa DSB pa. I was hoping dito sana sa Cebu. Kaya doon nangyari sa ano, sa DSB. But, ang dami nyo. A lot better. So, thank you. Oh, yes, we actually tried to invite Mark Marquez. Hindi yung yung directly invite. Ayoko nag-directly invite. We don't directly invite here. We want people to discover the place. I would love to invite like choice people there or yung mga celebrity dyan, but we don't do it here. We want them to discover the place. And if they don't wanna go, we don't fucking care! So yun.